So what's up guys, it's your Tito, and for today's DIY magpapalit tayo ng front stabilizer bushing netong Montero Sport na Gentry. Ayan, kasi na-observe natin for the past how many days na dinadrive natin siya, biglang nagkaroon ng something na parang kumakalampag dito sa harap. So actually nung una hindi ko siya ma-identify kung sa harap ba or sa likod. Kaya nangyari pinalitan na natin yung likod ng stabilizer bushing. Papakita ko sa inyo dito yung picture kung ano yung mga pinalitan natin. Actually di ko na siya na-document kasi gabi ko siya ginawa. Pero itong harapan, ito yung papakita ko sa inyo kung paano siya palitan at your end. So kayang-kaya siya i-DIY. No need na italyer. At tuturuan ko din kayo ng diskarte kung paano siya malip na hindi kayo mahihirapan. So tara, let's go. Samahan niyo ako. I-DIY natin to. Let's go! Ayan guys, so pinaprepare ko na dyan yung mga kakailanganin natin para somehow mas mabilis yung ating trabaho. So after the preparation, magbabaklas na tayo ng mga tornilyo left and right yan guys. So kung mapapansin po ninyo dito, gumamit na ako ng Inco na impact wrench para mas mabilis yung trabaho. And then yan, after malaglag yung pinaka parang sway bar niya na yan, pwede na natin baklasin yung mismong bushing. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, sobrang deteriorated na siya kasi 5 years ba naman yan kaya makita mo yung difference, sobrang laki talaga ng butas niya. Tapos size 31 pala guys para sa mga Montero Gentry. Ayan, para hindi kayo malito. And then ito, yung sa kabilang side naman yung binaklas natin. Kaya yun. So napansin ko din dito guys na sobrang dami niya na rin dumi, kaya ginamitan ko ng Rock All-Purpose Degreaser. Dito spray lang, iwanan lang natin ng at least 2 to 3 minutes na mag-dry siya bago natin kuskusin para sure ball na matanggal yung mga dumi. Tapos ito, ginamitan natin ng high temp na grease. Though sinasabi naman nila na hindi naman na kailangan daw nalagyan ng grease yan. Pero syempre, tayo DIY, ayaw na rin naman natin na tipidin siya. So ginamitan ko na rin ng high temp na grease para somehow ang purpose naman dyan mapatagal yung buhay ng bushing na yan since rubber lang siya. So dito naman guys, ganun din yung ginawa ko sa kabilang side. Nilagyan ko din ng grasa para same sila ng magiging lifespan ng kabila. And then right after this guys, na maikalat natin, kakabit na natin, make sure na tama yung positioning nung bushing para pag angat mo ng ganyan habang ginadjak mo siya paangat, tama yung pagkalapat niya. Kasi yung purpose niya, bakit ko siya ginak, kasi medyo mabigat yung parang sway bar na yan, pero di yata sway bar yung pangalan niya, basta yung bar na yan medyo mabigat, kaya ginamitan ko ng jack para di ako mahirapan sa pagtornilyo sa kanya. So yun, upon checking, lapat na lapat naman siya. And then chinek ko din kung may alog. Wala na siyang alog guys, di tulad nung luma na maalog talaga, kaya nagkukos ng kalampag. So yun guys, testing natin siya ngayon kung nawala yung pinaka parang kumakalampag doon sa harapan. Kasi based doon sa naging observation ko nung habang dinadrive ko siya, nung nilinisan ko yung front bushing netong Montero, nawala yung kalampag. Pero syempre deteriorated na yung pinaka bushing niya, kaya kahit nalagyan ko ng grasa siya, kumakalampag pa rin. Ngayon na pinalitan na natin ng bago, testing ko ngayon kung mawala. Yun, ito nasa lubak tayo guys, nawala legit. So ito yung dinaanan natin guys. Yan, legit. So yun yung isa sa mga natakot ako kasi biglang may sudden dag. Lalo na ganun yung tunog niya pagka nalulubak ako. Pero pagka soft yung o kaya maayos yung daanan, hindi naman siya rinig. Kumbaga hindi siya kumakalampag. Pero pagka medyo rough yung daanan, yun, rinig mo siya. Tapos yung manibela malikot. Ngayon magandang ng manibela. So malaking factor talaga guys yung mga bushing. Kaya as much as possible, agapan natin yan para ma-prevent natin na mag-cause pa ng ibang problema, lalo na pang ilalim to. Mahirap talaga hanapin
pagka ang sira pang ilalim. So, ang hinala namin dito nung una yung rack and pinion. May mga nagsabi sa akin na yung rack and pinion, yung ball joint, yan. Pero thank God walang naging ganung problema kasi medyo mahal nga yun. So ito, bushing lang yung pinalitan natin. Binili lang natin yan sa sa Shopee, pero genuine part ng Mitsubishi. So if ever na naghahanap kayo ng genuine part, ilalagay ko yan sa link natin or sa comment section yung yung kung saan ako nakabili nito na ginamit natin dito sa sasakyan natin. So yun, ganda oh. Smooth. Walang narinig na anything na takak. Yung kasi nakakaba dito guys eh. So yun lamang, maraming salamat, thank you for watching.